Story time, isang araw, sa isang programa sa radyo, may isang matandang babaeng tumawag. Umiiyak siya habang sinasabi, "Wala na po kami makain. Wala po akong pera. Pero naniniwala akong hindi kami pababayaan ng Diyos. Lord, please, ako po'y nananalig. Tulungan niyo po kami." Ang hindi niya alam, may isang lalaking nakikinig sa radyo. Isang hindi naniniwala at walang pananampalataya sa Diyos. Sa halip na maawa, napangisi siya at pahamon na sinabing, "Tignan nga natin kung totoo ang Diyos mo." Tinawagan niya ang radio station at tinanong kung anong address ng matanda. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang sekretarya. "Puntahan mo yan at dalhan ng maraming pagkain. Pero kung tinanong ka kung sino ang nagpadala, sabihin mo, sa Diablo galing yan." Pagdating ng sekretarya, nakita niya ang matandang babae na halos maiyak sa tuwa. Salamat po, salamat talaga. Ang bait-bait at tunay na napakabuti ng Diyos." Agad niyang pinasok ang mga kahong-kahong pagkain sa kanyang munting bahay. Ni hindi siya nagtanong kung sino pa ang nagpadala. Pagkatapos may pasok ang lahat ng binigay na pagkain. Hindi na nakatiis ang sekretarya at siya'y tinanong, "Hindi niyo po ba gustong malaman kung sino po ang nagpadala ng mga ito?" Ngumuti ang matanda at buong pananampalatayang sinabi, "Hindi na, iha, dahil kapag Diyos ang nag-utos, kahit ang Diablo ay susunod." Gaya ng aral sa kwento, minsan sinusubok ang pananampalataya natin. Pero ang totoo, kapag totoo ang paniniwala mo, kikilos ang Diyos sa mga paraang hindi mo inaasahan, kahit pa sa pamamagitan ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Kapag si Lord ang nagpadala ng biyaya, kahit na ang mga kaaway mo, magiging daan para ito'y makarating sa'yo.